Yan. Tayo po ay tumayo, tapos basahin po natin ito ng may paggalang sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 26. At ako na lang po yung magbabasa na pag-pray na po tayo bago ito. So sabi po tayo, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. So yun po. Let's upo po tayo. So ito po is tungkol po ito ang uncorruptible crown. Nakalimutan ko po lagay dito. So ang ating mensahe is about the uncorruptible crown. Ang ibig sabihin ng uncorruptible crown po, hindi po na sisira, either hindi po siya nakakalawang, ano pa ba, hindi siya nabubulok, at hindi siya kung may insekto o talagang nasisira. So we're talking about crowns po. So last week po is crown of life. Makikita nyo po sa YouTube natin, sa Facebook po ng atin, itong mga preaching po na ito. Pero hindi ko po kayo in-encourage na hindi na kayo po tumumunta ng church kasi nilalagay lang po natin sa YouTube and sa Facebook yung preaching lang. Pero yung worship service natin, hindi. Okay? Kaya pinalagay po natin para mas may makarinig. Sana lang, pwede naman magaling yung inyong pastor mag-preach, sana mayroon talaga maligtas o maintindihan yung mga mensahe. So, ibig sabihin ulit, uncorruptible, hindi po masisira, hindi mawawala, hindi mapapanis, hindi mabubulok, hindi kakalawangin, hindi mahinsekto. So, ito po kasi uncorruptible, kaya sinabi uncorruptible, kasi maraming mga bagay-bagay katulad yung mga medalya, nawawala yan eh, ginto. Natutunaw yan. Pwede pa rin masira yung mga bagay-bagay na yan. Okay? Kaya nga may mga ginto na nahuhukay sa lupa kasi siguro yung mga nag-decompose na po yung mga bagay-bagay na yan. Nahalo-halo. Pag nahalo sa ibang chemical yung ginto, natutunaw din at saka nahaluan ng ibang chemical. At kailangan na naman i-purify yung ginto po na iyon. Pero yung uncorruptible crown po, hindi po nasisira to kahit kailan. Kung ano siya, yun at yun po. So yung mga crowns po na ito, binibigay po ng Panginoon sa mga tao. Paano magkaroon ng uncorruptible crown? Last week, i-review nyo na lang yung crown of life. Hindi na po natin i-review yan kasi mas mapapahaba tayo. Tignan nyo, naka 3 minutes na tayo kagad. Nagbabasa lang. First point is doing the best to succeed. So nandun po tayo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 26. Okay, pag binasa nyo po yan yung mga previous verses po, pag tinignan nyo po yung previous verses, yung mapapansin nyo po, may kinakausap si Pablo dito. Ginagawa niya lahat po ito. Sabi niya, to the weak I became as weak, that I might gain the weak. I made all things to all men, that I might be all means saved. Ibig sabihin, nakikisama siya sa kanila. Okay? Nakikisama siya sa mga tao, pero hindi niya ginagawa yung mga mali na ginagawa ng mga tao. Marunong makisama si Pablo, ibig sabihin. So, pag tayo po ay isang Kristiyano, marunong tayo makisama sa mga tao, pero hindi natin gagawin yung mga mali na ginagawa nila. Naintindihan? Iba po yung sinasabi na, ay, dahil kami Kristiyano, hindi kami makakahiligin sa inyo. Hindi po. Ibig sabihin, marunong tayo makisama, marunong tayo kung kailan tayo uurong, kung kailan tayo susulong. Pag sinabi ko, oh, gawin mo to, ay ayaw po ng Panginoon namin yan. Kasi mahal ko po yung Panginoon. Panginoon ko siya eh. So, mas maintindihan. Sa totoo lang po, na-experience ko po ito lagi sa mga bagay-bagay nito. And hindi ko naman sinasabi na pastor ako, pero sinasabi na, ano ka ba pastor? Minsan nagtatanong sila sa akin ng gano'n. Sabi ko po, opo. So, hindi ko sinasabi, ayokong tinatago ang pastor. Sa totoo lang, ayoko po ng mga titulo na ganyan. Kasi ginamit lang naman ako ng Panginoon. Pero, as a sign na lang po sa inyo, dahil iba talaga medyo sensitive na ibang pastors dyan, sige, tawagin nyo lang ang ganun. Pero, it's just a sign na, ano lang, tinatawag nyo lang ako dahil siguro natutuwa lang kayo. Pero hindi ko required yung mga bagay na yun. Okay? Magkakapatid tayo, just respect lang po kung ano po yung binigay sa akin na posisyon dahil lang po para kayo po ay aking pangalagaan spiritually. Yung mga bagay lang po na yun. Pero above that, nagagawin ko kayong mga parang alipin, hindi ko po magagawa yun kasi just lang po yung Panginoon natin. Intindihan? So yun lang po. Pero ito po,
Okay, first thing to do, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, doing the best to succeed. Tama po naman po yan. Lagi ko po sasabihin sa inyo yan, do the best to succeed, pero mamaya i-differentiate po natin yan. Sabi sa verse 24, know ye not that they which run in a race run all. O sa Tagalog po, ang ibig sabihin po dito, alam nyo ba lahat ng tumatakbo sa race? Run all. Ano ibig run all? Ibig sabihin po ng run all ay talagang sila po ay tumatakbo ng buong lakas nila. Ginagawa nila yung best nila na tumakbo ng todo-todo. Kasi itong takbo na ito, itong run in a race, ibig sabihin, karerahan ito. So kung gusto nilang manalo, ang gagawin nila yung pinaka-best nila para manalo. Kasi meron silang mga pabuya na makukuha doon. Hindi ang oras ngayon na maglaro ng mga tuta. Okay? So, yung mga bagay na yun, gusto po nila na manalo. At gagawin po nila yung best nila sa oras ng takbuhan na tumakbo ng todo. Sana walang dayaan. Di ba? Hindi ko nga alam na nag-Olympics na eh. Pero may Olympics, may gold medal tayo. Di ba? Nakakatuwa. Kahit tayo naman, kunyari basketball, anong gusto natin pag nag-basketball tayo, mga kalalakihan, matalo tayo? Hindi. Pag may manok tayo sa basketball, gusto natin manalo yung manok natin sa basketball eh. Yung pinapaboran nating mga team. Diba? Gusto natin manalo sa basketball. Kaya ginagawa natin yung best. Kaya nga minsan yung iba, nagkakapiko na sa teammates. Ano nga pinaggagawa mo? Ba't sa practice ang galing-galing mo? Dito nagkakalat ka, nagbaban-ban-ban-ban ka. Diba yung mga nagba-volleyball dyan, gusto nyo, manalo kayo sa volleyball. At frustrate nga kayo pag kayo ay natatalo. Ganon din po ang sinasabi nito kasi gustong manalo ng premyo. Gayun din, hindi lang po ito sa mga karera-karera. Kapag meron kayong ginagawa, dapat ginagawa nyo ng best ninyo. Okay? Pag tinignan na ulit natin yung Peter, Romans, napag-usapan natin yan kumakailan, kahit masungit po ang inyong pinagtatrabahuan, gagawin nyo pa rin yung best. Una sa lahat, ginagawa nyo yung best nyo para sa Diyos. Gagawin nyo yung best nyo dyan. Okay lang yan, kahit kung ano-ano sabihin, pero gagawin nyo yung best. Kaya sa pag-aaral pala ng mga kabataan, you do your best. Kaya ako naiirita minsan, ba't di nyo ginagawa yung best nyo? Diba? Parang pabanjing-banjing lang kayo dyan. Kahit sa trabaho eh, nakakainis pag alam nyo magaling yung isang tao, pero pumipetiks-petiks lang. Kasi mas maganda dahil arawan o kung ano-ano. Ang pangit nun. Pero yun pala, pag ginawa mo yung best, mamaya maganda pala yung napasukan mong nagpapasahod sa'yo. Pag nakita ginagawa mo yung best, papagpahingan ka na maaga. Tapos mo na eh. Ano pang gagawin? Baka bigyan ka pa ng bonus. Kasi mas malaki yung tipid kayo. Sabi niya, mas mahal yung sahod mo. Pero nung mas natapos mo na mas maaga, baka mas makakatipid siya pag in the longer run. Tapos talagang pulitong-pulito yung ginawa mo. Okay na okay yun. So pag tayo ginagawa, no, sabi ng point number 1, doing the best to succeed. Ikaw ba ay gumagawa ng trabaho na para lang ikaw ay pagkaroon ng kita? Pero hindi mo iniisip yung kung ano-ano, kung maganda ba ito sa customer na pinagagagawan ko ito o kaya itong pinapasukan ko na matutuwa. Ang pangit po ng mindset na yon. Wala kayong mararating. Kahit mga nasa worldly pa lang ako, napapansin po namin yung taong seryoso at may dedikasyon po sa kumpanya o may dedikasyon po sa kanyang trabaho. At talagang nakakatuwa nga rin naman yung mga tao na ganon. Na talagang kahit sabihin natin maliit yung sahod, malaki yung sahod, maliit yung pinagay sa kanila, pinasukan nyo yun eh. Hindi gawin nyo yung best. Gawin nyo yung best ninyo. Hindi yung mga, ano lang, diba, kayo, nag-aaral kayo, ilang taon kayo nag-aaral? Ilang taon, anong grade mo na, Raisa? 11? 10? Si 11 na. Isipin nyo, ilang taon na kayo nag-aaral? Sana ginagawa niyo. Alam mo kung bakit ang haba ng pag-aaral niyo para lalabas yung potential po ninyo sa inyong pang-araw-araw. Pero din, si Ethan, ilang taon ka na nag-aaral? Diba, magdi-16 taon ka na nag-aaral. Sabihin natin, nag-prep ka pa. Jacob, ilang taon ka na nag-aaral? Ginagawa mo ba yung best mo? Mapapansin nyo, ikaw, Ethan, lalo 16 years ka na nag-aaral. May mga panahon na pumapasok-pasok ka lang sa school, wala kang pakialam. Pero may time na talaga nag-aaral ka na maigi. At may kita mo yung pinagkaiba, di ba? Iba yung talagang sulit na salamat sa Diyos. Binigyan ako ng kakayahan.
Kasi lahat tayo, lalo na pag ikaw ay talaga nananampalataya sa Panginoon, alam mo, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon para mag-aral na maigi. Kasi yung banal na Espiritu nasa katawan na natin. So gawin natin yung best para doon. Amen? Hindi mga petiks-petiks kahit pangit yung napasukan natin trabaho, you do your best. You do your best. Kasi nakakaya naman. Itong mga worldly people na to, they do their best. Nung ako po ay talagang passion ko po yung nasa IT, I do my best as an IT personnel. Pag walang ginagawa, pwede kami maglaro dyan, mag-Dota kami doon sa IT room. Kasi iba pa yung data center sa IT room, may opisina kami. Pero I choose to study. Kasi passion ko talaga yung pagiging IT dati. Sabi ko, gusto ko mas gumaling, hindi naman para tumaas yung posisyon, pero para mas mapadali din yung aking trabaho. Kasi pag mas ano, ay may mga shortcuts pala, may mga ganito bagay pala, so mas mapapadali yung aking trabaho. At mas may maituturo din ako sa mga kasamahan ko. So kung ako, worldly pa po ako noon, may mga bagay din na binibigay sa atin na mas maganda. Tapos tayo Kristiyano, magpapatayo tayo sa tao mga hindi pa pala ligtas. Diba? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Ulit ito. Lahat po na talaga sabi dito, every man, lahat ng lalaki o lahat ng tao, human kasi dapat lahat ng tao, yan, na nag-strive, ang strive, ibig sabihin talaga nagtsatsaga. Hello, nagtsatsaga ba tayo? Parang tayo lagi, di ba? Ito yung, alam niyo ito, ayoko na, narinig dahil na pagkukwentuhan natin lagi na lang, ay kasi ganito, ayoko kasi nahirap. Hindi ka pa nga nagtsaga, ayaw mo na kagad. Magtsaga ka naman. Diba? Saan pa ba yung I can do all things through Christ which strengtheneth me? Hindi ka pa nga nakakarating sa bagay na umuurong ka na. Binibigyan ka na ng paraan para ikaw ay umusad, ikaw naman umuurong ka na umuurong. Hinihila ka na ibang tao pasulong, ikaw urong ka ng urong. Pag ganun ka ng ganun, walang mangyayari sa iyo. Children, sa inyong pag-aaral, kaya kayo pinupush mag-aral. Kasi gusto nila umangat kayo. Pero pag kayo naman, urong kayo ng urong, ayaw nyo mag-aral na maigi. Diba? Okay lang na, hindi kayo makapag-aral dahil kailangan nyo tumulong sa bahay. Okay yun. Pero hindi kayo mag-aaral kasi gusto nyo lang maglaro kung ano-anong gagawin nyo sa social media, kung ano-ano pa na hindi importante, sayang ang oras. Sayang ang oras ninyo. Pag tinignan ko kayo yung mga notebook nyo, pag tinanong ko ano ibig sabihin nito, may explain nyo kaya. Diba? Yung kuya ko sa mga, kahit anak-anakan niya, hindi niya tunay na anak, tinatanong niya, sinusurprise quiz niya. Pwede ka dito. Ibubuksan yung notebook. Ano to? Ano to? Ano to? Pag di makasagot, nakuha ni kuya yun kay papa ko talagang sasabunin niya ng todo. Kaya sana makuha mo yun sa kanya. Yung tatay ko, pagod na pagod sa baboyan, pero kahit kami, pag nakita kami talagang, Hoy Andrew, ano to? Ano to? Hindi kami pinapabayaan. Hindi excuse. Napagod siya. May pakialam siya sa amin. Ibig sabihin ng tatay ko, tinutulak ako, paangat. Lalo na pa kaya yung Diyos. Diba? So, do your best. Huwag kayo kakagad na umuurong ka, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kaya yan. Kaya mamaya, mas maipapalalimin natin yan. Temperate in all things, ibig sabihin siya po ay talagang magaling sa mga bagay na yun na kanyang talagang pinagtyagaan. Okay? Ulit, di ba, ito medyo isisingit ko lang. Ewan ko kung nasingit ko na pala nung Sunday yun, wag na yan. Okay? So, yun yung temperate in all things. Magaling. Hindi siya basta-basta matatalo. Ibig sabihin ng temperate, tested na siya. Tested na siya sa mga bagay na yun. Kaya tested na talaga kayo? Nakapasa ba kayo ng grade 1 hanggang grade 10 o grade 9? Na totoong pumasa kayo o pasang awa lang kayo? Si pastor niyo po hindi matalino. Pero araw-araw po ako pinapag-chinecheck ng magulang ko. Grade school po ako, nasa top 15 po ako ng pinaka-first section. Palagi. Hanggang grade 7. Medyo ako nung grade 8 to 10. Kasi nag-varsity po ako sa swimming.
Pero sa swimming naman, though hindi ako magaling na masyado, talaga nakapasok rin naman sa mga competition. Biyaya po ng Diyos yun. Hindi dahil sa aking galing. Isipin nyo, binigyan ako ng Diyos ng magulang na talagang nakatutok sa akin sa pag-aaral. Sa inyo, kinukulit ko kayo lagi. Paano ba mag-aral? Sabi ko po sa inyo, ganito lang, basahin nyo lang yung notebook nyo araw-araw pag math, physics, o kung ano man yan, probability and statistics. Mag-solve lang kayo. I-solve nyo lang ulit yung problems, example problems sa binibigay sa inyo. Sa totoo lang, ang algebra, parang pang grade 7 na yan eh. Nag-algebra na ba kayo? Angel? Nag-algebra na ba kayo? Angel, Raisa, algebra. Trigonometry. Wala pa. Yung sine, cosine, cotangent. Di ba? Naku, nahuhuli na kayo. Kailan po nila yun, nakalimutan lang. Kulit eh, no? Okay. So yun, pagtyagaan nyo. Pagtyagaan nyo po yung mga bagay na yan kasi pagdating ng araw, malaking hatak po sa inyo. Though ngayon, hindi ko na magamit yung mga trigonometry. Pero ang laking bagay po na exercise po yung utak ko sa pagsosolve ng mga bagay na iyan. Makakapunta kayo out of the box sa mga bagay. Marami palang paraan kasi na-exercise na yung utak nyo na mag-isip pa. Kasi yung Diyos, binibigyan tayo ng paraan para mag-isip pa. Amen? So yun, do your best. Sabi nga dito. First point, doing your best to succeed. Naintindihan? Mamaya hindi Sana magawa niyan. Second point is, doing your best but in vain. Ang ibig sabihin, ginagawa mo yung best mo pero para sa walang kakwenta-kwentang bagay. Okay? So, sa verse 25, now they do it to obtain a corruptible crown. Ito mga tumatakbo-takbo po na ito, sa example po dito ni Pablo, ginagawa po nila ito para sila po ay manalo ng medalya, manalo po ng trophy. Pero yung trophy po na ito ay masisira lamang. Kaya nga hindi po dito, kunyari tayo, sana Lord, kaya namin manalo, I can do all things through Christ Jesus. Sigurado kayo, yun yung ibig sabihin nun, para kayo manalo sa competition na yun. Hindi po. Yes, you can do your best sa competition na yun for God, para ipakita mo si God na ang iyong Panginoon. Alam niyo ba, meron isang runner, talagang sa Olympics po siya. Nasa Olympics po yung mananakbo na yun. Olympic player siya, pero siya po ay Kristiyano. Ngayon, may event po siya, final event, nasakto anong araw? First day of the week. Ano yung first day of the week? Raisa, ano yung first day of the week? First day of the week. Angel. Sunday. Sunday is the first day of the week. Sunday is the first day of... Sumaktong Sunday yung competition niya for the final run. Alam niyo yung ginawa ng Olympic player na ito? Ito yung I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sabi niya, hindi po ako tatakbo kasi it's the Lord's Day. And it's our time of worship. Kasi yung worship na sa church is Sunday. Hindi siya tumakbo. Kahit matalo ako dyan, wala akong pakialam sa medalya. Doon ako sa Sunday. Yun yung I can do all things through Christ which strengthens me. Diba? Kasi mas mahirap na, kasi yun, magigisikat ako. Pag nanalo ako yung pinakamagaling, ako yung pinakarank sa mga matataas. Sabi niya, hindi ako tatakbo. Linggo yan eh. Mag-worship ako buong araw. Nakita niyo yun? Pero ito mga ito talaga, ginagawa nila yung best nila, pero wala yung Panginoon para sa kanila doon. Para lang sila ay sumikat ng sumikat. Ang daming ganyan eh. Ensayo ng ensayo para lang sumikat. Hindi ako against sa pag-aaral, kaya kinukulit ko kayo mag-aaral eh. Pero yung iba ay gusto mag-aaral para makaahon sa kahirapan, tsaka sabihin sa iba, pag nakatapos sila ng pag-aaral, puyo. Diba? Puyo kayo, nakapagtapos sa mag-aaral. Inamalit nyo ako dahil mahirap ako, ngayon nakatapos ako ng aral. Summa cum laude pa ako. Puyo. Ang pangit. Kasi nga pag umangat, naging mayaman. Diba? Wala na akong pakialam sa inyo, mayaman na ako.
Yung pangit. So yung parang ganun na nangyayari is, kapag ikaw yung nasa baba, pag ikaw yung umangat, ikaw naman yung magbababa sa mga pababa. Kadalasan nangyayari yun. Kaya pag ikaw ay sikat talagang yabang-yabang mo, tuwan-tuwa ka, inom dito, inom doon, party dito, party doon, diba? Meron isang boksingero pero ang pangit si Floyd Mayweather, mukhang pera na lang talaga ito. Okay sana eh, kahit magaling siya mag-boxing. Alam ko yung nakaka-boring yung style niya, pero magaling na boksingero kasi hindi siya matama-tamaan eh. Takbo ng takbo eh. Technique yun eh. Technique yung tawag doon, pero alam niyo yung ugali, nakaka-turn off yung ugali eh, ng mga ganun eh. Hindi siya down to earth eh, mayabang eh. Marami pang mga ganun. Mga sportsman, mga kilalang tao, pati mga politiko. Talagang lunod na lunod sa kanilang kasikatan, lunod na lunod sa kanilang mga kapangyarihan. They do everything in vain. Kaya nga tayo, sana bilang isang Kristiyano hindi ganito. I therefore so run not as uncertainly. Kaya gusto sabi ni Pablo, ako ngayon ay tatakbo, pero sa para sa hindi sa walang katuturan. Kasi isipin nyo, ganito takbo sila ng takbo, kaya sila po ay nananalo, nagiging sikat, nagiging makapangyarihan. Pero hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 26, for what is a man profited? Ano po ang kakahinatnan ng tao? Sabi ng verse na ito, if he shall gain the whole world. Nakuha mo yung buong mundo, pagmamayari mo yung buong mundo, sabi mo pati kalawakan, pagmamayari mo yun. And lose his own soul. Pero yung kaluluwa mo mawawala. Maglalaho. Sabi ito, or what shall a man give in exchange for his soul? Ano magagawa niya? Ano may bibigay niya para ang kanyang kaluluwa ay siguradong ligtas? Wala. Wala tayong magagawa. Sinagot siya ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by faith, for by grace you are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God and not of your works, lest any man boast. Ibig sabihin nun, wala tayong magagawa sa ating sarili para yung ating kaluluwa siguradong mapupunta doon sa kasiyahan pagkatapos ng buhay na ito. Ang hope ng hypocrite. Though he has gained, sabing ganon, kahit siya po ay nakuha niya yung buong lahat when God taketh away his soul. Ano makukuha ng mga hipokrito pag siya po nakuha niya ang lahat, pero yung Diyos naman kukunin yung kanyang kaluluwa? Anong kanyang kinahinatnan? Walang kinahinatnan po yung hipokrito na, yan, isi-share ko na lang po ito para sa mga tao. Yeah. So, anong kakahinatnan ng mga hipokrito po na iyon? Pag yung buong mundo naman, nakuha niya yung buong
para sa ating kasikatan. So yun po, pag kayo po ay kaya nga sinasabi na, to God be the glory. Great things has come. Kaya ang pinipigilan ko kayo minsan, paglaki ko po, gusto ko ganito, ganyan, tapos magiging sikat ako, etc. etc. Sabi ko, hindi maganda yan. Maganda na yung gusto na magkaroon ng kita, una sa lahat para sa pamilya mo. After God, unang-una siyempre yung Diyos. Tapos pamilya mo. Tapos kung ano-ano pa, kung may pasobra ka pa dyan, di ba? Pwede kang tumulong sa iba. Pero sabihin pa, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na gawa ko to. Hindi po ako ito, yung lahat ng kabaitan, lahat ng mga ganda ay dahil lamang mali po yung prinsipyo na yun na magnanakaw ako para sa pamilya ko. Kasi yung Diyos yung magpo-provide eh. At gawin niyo lahat dahil sa gawa. At gawin niyo lahat ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Sabi, giving thanks to God and the Father by Him. Pag tayo gumagawa ng maganda, salamat sa Diyos, nagawa ko ito. Naintindihan? Ito yung magpapababa ng yabang natin. Tandaan niyo lahat ng lakas natin ay nagagaling sa Diyos. At ito ay kapares ng ano yun? Philippians 4:13 ba yan? Yung mga paborito niyong verses? Tama po ba? 4:6. Iba yung 4:6 eh. Teka lang po. Hindi ko makita. Ay, di pala nakabukas sa Instaverse. So yun po. Check ko lang po Tingnan natin yung Philippians 4:13. Kung ano yung nakalagay sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which strengthens me. Tama sana itong verse na nasabi ko. Mali ba? Colossians nalagay Uy, sabi ko Philippians eh. Okay, namimili po, nagsasariling decision po yung ating computer. Salbahe. Sabi ko, kala ko mali na ako. Yet, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Naintindihan? So, hindi kayo nakakagawa ng mga bagay na mabuti dahil sa inyong sarili. Ito ay dahil sa Panginoon at dahil yung banal na Espiritu ay nasa atin at siya po ang nagtuturo ng mga bagay-bagay sa atin. So, pag kayo nagsasabi, magaling ako, nagawa ko ito, nagmamataas kayo, at hindi nyo kinoconsider na ito ay ginawa ng Diyos, nasasabihin nyo, ang dami ko nang na-achieve sa aking buhay. Yari po tayo dyan. Hindi po tayo dito sabihin na may malayo ng ating nararating. Salamat sa Diyos, may narating po ang ating ginagawa. Hindi tayo na nagsasabi mataas na yung aking posisyon. Mahiya tayo. Kasi we do this everything for God. Kasi pag sasabihin natin sariling posisyon natin, babagsak tayo doon sa pangalawang point. We do our best in vain. Alam nyo, pag if you do your best in vain, pag kayo po hindi nyo nakamit yung tina-target nyo dapat na makamit, anong mangyayari? Mako-frustrate kayo. Madi-depress kayo. Pero pag ito, alam nyo, ginagawa nyo your best for Christ at alam nyo na ginagawa nyo yung best, hindi kayo basta-basta mako-frustrate.
Naintindihan? Okay? So, yun po yung ating gagawin para sa Panginoon. So, again, pag tayo gagawa para sa Panginoon, marami sa atin dito hindi lang iisa, kundi lahat tayo nahihirapan gawin ang para sa Diyos. Minsan tinatamad tayo, o minsan talaga nahihiya tayo, o minsan mayabang lang talaga tayo. Inuuna natin yung sarili. Kung kailan tayo nagsasucceed, nagmamayabang na tayo, nakakalimutan natin. Ay, si Jesus pala ang nagbigay sa akin ng lakas. So if you want to have an incorruptible crown, gawin nyo lahat para sa Diyos. Paano nyo malalaman? Pag nakasulat ito sa Biblia. At never ever nyo sasabihin na pag meron kayong ginawang tama, ako. Lagi yung Diyos. Pag may mali, tayo yon. Pag tama kanino? Salamat sa Diyos. Pag mali, akuin natin. Hindi magsisisi tayo. Hindi magtuturo tayo ilan yung daliri na nakabalik sa atin, 3. Yung nakaturo tayo, 2 lang. Kasi siya Huwag natin gayahin si Adan tsaka si Eva. Nagturo kaysa akuhin yung kanilang sariling kasalanan. Ang pangit nun. Hindi Kristiyano yan. Naintindihan? Kasi iba sa atin, mamaya maging matalino kayo sa mga Bible. Hanap kayo ng Bible verses. Babaluktutin nyo yun para lang sabihin, tama naman ginagawa ko. Pero yun pala, hindi naman pala in context ang ating gagawin. Iiwasan po natin yan. Kaya it's important, dito, basahin yung Bible, mag-pray tayo lagi. At gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. Amen? Okay, yun lang po. Let's pray. Lord, alam ko po, Panginoon, minsan ito ay simple sabihin. Pero karamihan, nung ako po ay bago-bago pa lamang na Kristiyano, ito po ay mahirap na intindihin. Naway po, Panginoon, na intindihan po ng lahat, bata man o matanda, Panginoon. Na lahat po ng bagay para sa inyo dapat ginagawa namin para sa inyo at hindi po para sa amin. At hindi po namin pagmamalaki na kami yung bagay na ito. At sana po, Panginoon, lagi kaming guided at lagi kaming talaga nakaasa sa inyong salita bago kami gumawa ng mga bagay-bagay. Dahil una sa lahat, gusto po namin ikaw ay aming luwalhatiin at yung mga bagay po na inyong ginawa ay sabihin namin dahil sa iyo, kami po ay nakagawa ng maganda. To God